pagkakataon. Sana mga ginigili naming tagapakinig, kapag may dumating pong mga ganong pagkakataon, huwag po nating palagpasin. Pasalamatan natin ang Diyos dahil yun ang pagkakataon na pwede nating buksan ang lukbutan ng ating puso at makakaipon tayo doon ng kayamanan sa langit na kahit na ano pang bagyo, kahit na ano pang magnanakaw, kahit na ano pang tanga ang lumapit sa atin, hindi pwedeng sirain yun. Sapagkat yun ay nasa loob ng ating puso. Ang kabutihang naipunla sa atin ng Diyos ay nando na ngayon. Mayroon na tayong kayamanan, unti-unti punuin natin ang ating puso. Ang ating lukbutan ay binigay sa atin ng Diyos ng kayamanan sa langit upang ang mga ito ay maging katibayan natin, maging pasis natin upang makapasok tayo sa kaharian at mapasa atin, matanggap natin ang iniaalok na ito ng Diyos sa atin, ang kanyang kaharian, ang kayamanan sa langit. Amen. Napakaganda po ng mga paliwanag ng ating mga kasama rito. Alam po ninyo, yung meron ho kasing tao na kapag ka merong nahingi ng tulong, talagang kailangan tulungan, eh merong maririnig ka, sa akin nga ika, kulang na kulang pa eh. Yun ang tutulong ko pa sa kanya. Meron nung ganyan ng mga tao. Marami, kuya. Oh. Kahit marami na nga. Kahit marami na nga. Sa akin nga ika, kulang pa eh. Siya pa ang unahin ko, di unahin ko muna ika sarili ko. Merong ganyan ng tao. Pero ang hindi ho natin alam, baka ho yung mga maliliit na bagay na dumarating ho sa atin, meron nang hihingi ng tulong, o merong kinakailangang tulungan, ay hindi ho natin na isasagot. Baka ho yun ipinararamdam na sa atin kung tayo ba ay ang ating kaisipan, nakapokus sa mundo o sa langit, tayo ba'y nag-iipon ng ganito mga bagay para sa ating sariling pases, gaya ng sabi nyo, para sa kaharian ng langit. Pero yun ho ang tendency ng tao ngayon eh. Kaya yun ho ang kinakailangang maburaho sa isip ng tao. Yung kinakailangan kung ikimi ka mag-anak o may mga kapitbahay ka riyan o mga taon talaga nang hingi ng tulong, meron nagpapalimos diyan. Ano ba naman natin, hindi mo naman ipaghihirap yung ibibigay mo ron eh. Pero yung pagbibigay na talagang bukas sa puso natin. Na ating ibibigay dun sa mga tao. Pero pagka ito'y sabi nga yung paimbabaw, yung wag mo nang ipaalam. Ano sabi mo? Hindi, mayroon tatak. May pangalan. Kung gumawa yung kanan mo, nang mabuti, wag mo nang ipaalam sa kaliwa. Ayun, nag-iipon na yun. Alam mo, kuya, may naalala ko yung tuloy yung si Mother Teresa. Alam mo, malapit nang maging maka-canonization na yan, maging saint na si Mother Teresa. Kasi nandito nga siya sa pag-ipon ng kayamanan sa langit. May nagtanong kasi sa kanya ng ganito. Sabi niya, Mother Teresa, kung halimbawa po may lumalapit sa akin ng magpapatulong, kung minsan tinitingnan ko po baka naman magkamali ako ng pagbibigay ng tulong. Kung minsan malalakas na po sila, tapos lumalapit pa sa akin ano po ba ang dapat kong gawin? Sabi niyang ganon. Alam mo, sister, sabi niyang ganon doon sa nagtanong sa kanya, kung sa akin mangyari yung tinatanong mong yan, hindi baling magkamali ako nang hindi ko dapat tulungan. Huwag lamang akong magkamali sa dapat kong tulungan. So, ang ibig sabihin ni Mother Teresa, wala na siyang sinisi. Pag tinutulungan niya. Yun ang tunay na pagtulong na nanggagaling sa kaibuturan ng puso. At kaya nga maraming naipon si Mother Teresa ng kayamanan sa langit. Amen.